Bakit natin ginagastusan ang ganyang impeachment? Nandyan ang milyong-milyong Pilipino naghihirap sa baha, naghihirap sa ulan, naghihirap sa sakuna ngayon. Parang wala tayong pakialam. Inuuna natin paano gastusan na matanggal si Vice President Sara Duterte. Pero sa lahat ng pangyayaring yan, nakita ninyo na bumaksak ng bumaksak ang ratings ng administrasyong ito at tumaas ng tumaas ang ratings ng ating pinapahirapang Vice President Sara Duterte. Dahil yan, alam ng taong bayan kung sino talaga ang tunay na leader pambansa na nagmamahal na merong tapang at malasakit para sa kanila. Siyempre ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Kaya kahit anong gawin nilang pagpapahirap sa ating lahat ngayon, alam natin na sa dulo ang milyong-milyong mga Pilipino ay nagmamahal sa atin, sumusuporta sa atin, at iluluklok ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Opo. Kaya yung pattern na yan, Chairman, nakikita po natin malaking patunay na ang nasa likod nito, sa tingin mo, ang CPP, NP, NDF talaga. Dahil yung pattern nila ng pananakot, yung impluensya na na-instill baga sa mga, parang nasa mga otoridad na natin, para bang, ano na bang nangyayari sa mga pulis, para bang ugaling NPA na daw, mga ganung mga komento, obserbasyon lang, opinyon ng ating mga kababayan. Ano po masasabi po niyo doon? Yes, kumbaga sa political side kasi, ang ating pulis at sundalo kasi, sunod lang ng sunod yan. Pero itong mga makakaliwang grupo, meron ng armed elements, meron pang political elements, di ba? Nakakapag-hasik sila ng terorismo sa kanayunan at dito sa Kongreso nakakapagsalita sila. Kaya talagang namomonopolize nila yung direction. Sila yung operator ng administrasyon kung paano ang gagawin, 'di ba? Paano magpapalakas sa Kongreso, paano ipagpapatuloy ang pagpatay ng pulis at sundalo, paano yung nag-i-initiative ka para sa administrasyon para makakuha ka pa ng pondo. So, ang ating mga pulis at sundalo, marami tayong nakakausap diyan araw-araw. Talagang sila ay sumasakit yung kanilang kalooban, bakit ganito na ang ating bansa. At alam natin, kita naman natin sa boto nila last year na kahit tayo ang nag-file ng impeachment laban sa Pangulo, tayo pa rin ang number one na ibinoto nilang party list sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, kahit na ganyan ang ating mga pulis at sundalo, alam nila ang katotohanan, alam nila kung sino susuportahan at nag-aantay lamang sila ng panahon dahil kailangan sumunod sa duly constituted authorities. Pero ang kanilang puso, alam natin na kay Pangulong Rodrigo Duterte, na kay Vice President Sara Duterte, at nasa ating mga kaalyado sa gobyerno, nasa Duterte Youth Party List at siyempre supportive sa SMNI channel po natin. Opo, opo. Chairman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami din sa mga nagtatanong nating mga kababayan dito, sa tingin ho ninyo, ang teroristang grupong CPP, NP, NDF ay unti-unti nang namamahala sa ating bansa ngayon. Baga, kontrolado na ba nila itong ating pamahalaan sa ngayon? Kumbaga, sabi pa nga dito sa mga komento, para daw na-hostage na ba ang ating pamahalaan na hindi makagalaw at hinahayaan na lamang na mag-bend the law, mag-break the law ang ilan nga sa mga ahensya, ang mga opisyal ng gobyerno? Alam nyo, yan ang direksyon ng kanilang impluensya. Dahil masabi ko sa inyo, for 50 years, ganyan ang kanilang ginagawa. Maimpluwensya sila sa mga kanayunan, di ba? Tinatakot nila yung mga negosyante, kung hindi susunugin ang inyong cell site, ang inyong truck, ang inyong negosyo. Ganun na rin sila sa Kongreso. Pag ikaw hindi umayon sa kanila, talaga naman babanatan ka nila, raralihan ka pa nila, ganyan ang kanilang advokasya, ang kanilang sistema. Pero pag upo ng Pangulong Rodrigo Duterte, nakakita sila ng strongman na hardliner na lumalaban sa kanila at inutusan ni Pangulong Duterte ang NTF-ELCAC, tinayo niya ang NTF-ELCAC at inutusan niya ang AFP at PNP durugin ang teroristang NPA. Kaya nga po, pag upo ni Pangulong Duterte, 6 ang kinatawan ng mga makakaliwa sa Kongreso. Pag midterm ni Pangulong Duterte, naging 3 na lamang. Dapat nga ngayong 2025, isa o dadalawa na lamang yan. Actually, dalawa na lamang yan eh. Kaya lang nung tinanggal nila yung hardliner,
laban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso, tayo Duterte Youth Party List, na wala na tayo, hindi tayo makadebate sa kanila, nawalan tayo ng opisina, nawalan tayo ng mga tauhan sa Kongreso, nakuha pa nila yung isang seat natin, nakaupo pa yung Gabriela. 'Di ba? Alam niyo, masabi ko sa inyo, kung tunay silang advocate para sa mga kabataan at kababaihan, bakit last year merong ginahasa na member ng Kabataan Party List na kababaihan dyan sa may UP Diliman? Humihingi ng tulong yung member ng Kabataan Party List dahil ginahasa siya 3 beses ng kanilang mga kagrupo sa Kabataan Party List. 3 beses ginahasa, ha. Hindi man lang nagsalita yung kinatawan ng Kabataan Party List para ipagtanggol siya. Hindi man lang nagsalita si Sara Elago na kinatawan ng Gabriela para sa kababaihan na dati rin kinatawan ng kabataan at nanahimik sila. Kahit yung sa ACT teacher na kayo ay kinatawan ng mga guro at ito naman ay scholar ng bayan sa UP Diliman, hindi rin nagsalita. So saan kayo nakakita na mismong miyembro nyo ginahasa ng mga kapwa nyo miyembro 3 beses, kababaihan, kabataan siya, at scholar ng bayan, hindi kayo nagsalita. So, ibig sabihin, pinipili nyo lang kung sinong ipagtatanggol ninyo. And kung ganyan ang kanilang sistema, paano pa natin maaasahan na ang kanilang mga ginagawa sa Kongreso ay tunay na ang tawag ay makabayan, di ba? Ito ay sumusuporta lamang sa mga teroristang NPA at sa recruitment nila sa mga kabataan papunta sa hanay ng mga makakaliwa. Chairman, magandang umaga si Admar po. Gaano Good po morning po, boss. kadelikado kung nakikipag-siping ang CPP, NPA, NDF sa mga leader ng ating bansa, ng ating gobyerno, lalo na sa mahabang paglaban ng gobyerno dito sa makalaban ng Estado at baka maakselang yung naging pagsusumikap, lalo na sa nakalipas na administrasyon, na talagang mapilayan ng husto itong makakaliwang grupo na tinagurian ng terorista po, Chairman. Delikado yan. Dahil alam nyo, kung ikaw pulis o sundalo o tropa ng gobyerno, dati malakas ang loob mo at talagang high moral ka. Ang tawag dyan sa military o sa pulis, high moral. Dahil meron ka isang commander-in-chief katulad ni Pangulong Duterte na all out ang laban sa mga teroristang NPA. So ngayong panahon na ito na after ni Pangulong Duterte na dumurog kasama nyo sa mga teroristang NPA, ang commander-in-chief nyo ngayon, hindi nyo mariringgan na nagsasalita laban sa mga teroristang NPA at syempre, kung ang taga-file ng administrasyon ng impeachment laban sa Vice President Sara Duterte ay yung mga leader na mga kaalyado ng teroristang NPA sa Kongreso, talagang mapapaisip kayo na bakit ganon? 'Di ba? Nagkaalyaduhan na ang ating mga leader sa bansa. Ang masama dyan, ang mga taga-Malacanang ngayon at taga-administrasyon, syempre ano lang yan, mga bureaucrats na papalit-palit, mga politikong papalit-palit. Pero kung nakipag-alyado kayo sa teroristang NPA, gagamitin rin kayo ng mga yan. Hindi nyo alam dahil dyan talaga sanay ang mga yan for 50 years kung paano maging anay sa ating gobyerno. Gagamitin kayo, maya-maya babanatan kayo, mamaya gagamitin uli kayo. Akala nyo sila yung ginagamit nyo, pero ang tunay, kayo ang ginagamit, ang inyong pondo, ang inyong impluensya, at dahil nga dyan, lalong lumalakas tuloy ang teroristang NPA ngayon. Nakita nyo recently, in the past few months, nagkaroon pa ng mga teroristang NPA na kabataan sa Mindoro, sa Negros. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na yan. So, ibig sabihin yan, lumakas na uli ang recruitment ng mga teroristang NPA sa hanay ng ating mga kabataan at mga estudyante. Dahil rin yan, wala na si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at bilang co-chair ng NTF-ELCAC. Malaking ano yan, malaking epekto yan na wala ang Pangulong Rodrigo Duterte, wala si Vice President Sara Duterte na kasama ng ating mga tropa ng gobyerno na lumalaban dito sa mga teroristang NPA. Siyempre lumalaban pa rin ngayon, pero dahil tinanggal na bilang DepEd Secretary, tinanggal na bilang NTF-ELCAC co-chairman, wala na tayong kapangyarihan na maging opisina ng gobyerno laban sa NPA.
Opo, siguro panghuli na lang mula sa akin, ano naman po yung magiging role, lalo na po ng taong bayan dito sa mga nakikita nila sa gobyerno na baka hindi lang nila alam, na baka, alam niyo na, minamani obra ng hindi nalalaman ng nakararami, lalo na ng mga nasa otoridad, mga military, nasa pambansang pulisya, iba pang mga uniform personnel, na unti-unti nang ginagapang sila sa mga propaganda at mga pagnanais nitong makakaliwang grupo po para makuha yung kanilang interest, Chairman. Ang masabi natin dyan sa ating mga kababayang Pilipino, siyempre bilang naging boses ninyo at kinatawan at chairman ng Duterte Youth Party List, binoto ng milyong-milyong Pilipino, dapat lahat tayo ay maging boses rin. Kayo, ating mga kababayang Pilipino, mga OFWs, mga Pilipino dito sa ating bansa, dapat tayo ay pagsalita at meron na rin namang social media ngayon, tayo ay magmasid at magsalita. Dahil kung kinikitil yung boses ng inyong mga kinatawan, katulad ng Duterte Youth Party List, dapat kayo mismo ay magsalita kasama natin sa inyong mga naoobserbahan sa ating bansa. Unang-una, kita na naman ninyo ang mga naging scam, flood control scam, at iba't iba pang scam sa ating gobyerno, modus operandi, na talaga namang kinuha ang trilyong budget ng mga Pilipino. 'Di ba? At tayo'y naghihirap ngayon sa baha at sa kahirapan at sa mga kakulangan sa mga serbisyo ng gobyerno. Dapat kayo magsalita dyan. 'Di ba? Tinanggal tayo sa Kongreso para hindi natin masabi yun sa Kongreso. Pero dapat sabay-sabay nating sabihin yan. At nandyan naman ang social media at nandyan ang SMNI, di ba? Pangalawa, ang masabi natin dyan, ang ating mga tropa ng gobyerno, talagang kakampi natin yan. Karamihan dyan. At kailangan lang nila ng suporta rin sa atin dahil hindi sila makapagsalita. Dinaan nga nila sa boto kung sinong susuportahan nila ang number one sa kanila, Duterte Youth Party List. Pero dahil wala tayo sa Kongreso, hindi natin makonvey sa halls of Congress ang mga mensahe ninyo at mensahe ng ating mga tropa ng gobyerno. So ang kailangan po dyan, in the next 14 months na lang po filing na. 21 months na lang po eleksyon na sa ating bansa. So kailangan natin magkasama-sama, magkatulungan na isangguni, i-convey ang ating mga hinaing dito sa ating bansa at hindi ito makalimutan. Baka ang gusto ng administrasyon, makalimutan natin ang flood control, makalimutan natin ang mga kurakot, makalimutan natin na naging kaalyado nila, ang mga makakaliwang leader natin sa Kongreso, at makalimutan natin lahat ang mga ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, sa Duterte Youth at sa ating mga kaalyado. Hindi po natin makakalimutan yan. Kasi ang problema sa ating ibang leader sa bansa, nag-aaral sila sa ibang bansa, hindi nila alam na ang pinapanood ng mga Pilipino maghapon hanggang gabi ay kung paano pinapahirapan ang bida at sa dulo yung pinahirapang mga bida na yon. Yun ang nagtatagumpay. Ginawa nilang true to life, di ba? So asahan ninyo na lalong lumalakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa atin, sa Duterte Youth Party List, sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte, at sa pamilya Duterte at mga kaalyado natin sa Team Duterte ngayong 2028. At tayo po ay magtulungan para sa pag-upo ng ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Mabago natin ang ating bansa, matanggal natin lahat ng mga naging mga pangyayaring kadiliman. Talagang dumilim ang ating bansa, ikinulong ang ating pastor, ikinulong ang ating pangulo, ikinukulong ang ating mga kaalyado na nagsisiwalat lamang sa mga kasamaan sa ating bansa. Lahat po yan ay iliwanag sa dulo ng madilim na tunnel at sa tulong po ninyo, magkakasama tayo, kapit-bisig, kayang-kaya po natin yan. Ngayong parating na 2028, maiupo ang ating susunod na Pangulo at Commander-in-Chief, Sara Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Chairman, sa inyo po oras.